sino magpapadamit, ganyan eh. Mamaya, nakita ko, may hikaw yung beret. Sabi ko, ay, alam po ninyo, kung kayo nagpapasalamat, kasi pag nagpapasalamat, wala mong ginagawa. Kung maglalagay nila kayong hikaw sa kanya beret, yung tulay. Hindi bagay eh. Di tawa na lang mga tao. Pinakulong ko, mahal na birin. Nilagyan ko ng istante. Bakit? Abay, nung nagmimisa ko, may hambang. May hambang na lang ako. Sabi sa mga tao, pag isang araw ay wala dito na masyal, kayo sari-sari. Kaya hindi tayo umuulad eh. Yung ating pananampalataya, nilalagay natin ng kung ano-ano pagkuhan. Okay na. Anyway. Dagdagin nyo na lang ang hulog. Ano po? Nagalit sa akin, pinakulong ko eh. Anyway. Di ba ka paano tumakas eh? Di ba? Anyway. Ang hirap ng walang pera. Sabi ko sa mga tao, tumatanggap ako ng labada. Wala na doon. Hanggang saan tumatama yung nagsisimba. Pinunta ko yung dating pura-paro ko. Nasa Quiapo. Ang yumaw si Monsignor Montimayo. Monsignor, paano ko ba bubuhayin ng parokya niya? Ang sagot lang sa akin ay, nakikita mo yung Nazareno? Oo. Tinitingnan ko. Ano ko nasa ilalim ng palda niya sa mayroon eh. Sabi niya, ikaw David, puro kakalokohan. Sabi niya, ano gagawin ko sa Nazareno? Humingi ka dyan. Lahat ng hinihingi dyan, binibigay. Sabi niya, ha? Eh bakit kung mga ako ng bahay, hindi hinihingi dyan? Baka, ikaw humingi ka. Paano ka hihingi dyan? Bakit hindi humingi ka? Kaya may mga nakalunod dyan. Ay nakikita ko, yung mga nakalunod ng palunod. Sabi ko, naku naman. Eh, pag talagang wala kayong pera, di ba? Di tumayo ako sa may pintuan, tinatansya ko. Kaya ko. Di bumubelo ka na, bumubelo. Pag lumot kong ganyan, may lumuhod na matanda. Nakilala ako. Sabi ko naman ay, Father, may hinihingi din kayo? Hindi kahiyaan ako sa kamay. Sabi ko, pinagdadasal ng mga parokyano ko. Sabi niya, sana parokyano niyo ako. Hindi, kahit hindi kita parokyano. Pinagdadasal na rin kita. Hindi, panahin niyo malapit kasi kaya ko ito. Hindi, Lord, sana bigay mo. Bayaran ko ang utang, pabili namin ng lupa. Hindi mo. Abi, ang hirap na lang, ang hirap. Ang sakit sa baywang, ang sakit sa likod, ang sakit sa tubo. Ay, kaya, sasabihin mo eh, yung bahay hindi nakatapos. Ay, ang hirap na kaya. Pagdating ko sa gitna nakahawak na ako. Sabi ko, Lord, kalimutan mo na ang aking petisyon, kalimutan. Makatapos lang ako, makatapos lang. Siguro, Diyos, nangingiti ko sa kalokohan. Malapit na, mga tatlong pinto at tatlong upuan na. Ay, hinahapon na ako. Nanginginig na yun. Alam niyo naman nanginginig na ako. Lord, kung makakatapos na ako, sana makatayo pa ako. Eh, kasi talaga parang hindi nyo na kayo pagkakas. Eh, nakarating ko doon sa lumuran, sa harap na. Eh, talagang umupo ako. Basa ng pawis. Tapos ako, sinisilip yung upuan siya. Ilang hakbang kaya? Kasi baka pag-tuyo ko, matumba ako. At least magpapatumba ka doon sa upuan, hindi halata. Di ba? Pinagtatawanan niyo ako. Nabayaran namin ang utang namin in 2.5 years. Nabayaran namin. Nabili namin ng lupa. Napagawa ko ang simbahan. At nag-iwan ako ng 1.2 million.
Di ba? What are your tents? Remove them if you want to be blessed. Stay focused. Know your priorities. Know your priorities. Kung uunahin mo ang Diyos, hindi ka mapabayaan ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto ninyo, kung uunahin mo ang Diyos, hindi kayo mapabayaan ng Diyos. Pangatlo, live a balanced life, ora et labora. Live a balanced life, ora et labora. Magdasal habang nagtatrabaho, magtrabaho habang nagdadasal. Hindi pwede puro trabaho lang. At hindi rin pwede puro dasal lang. Kama po ninyo? Kung ano man ang inyong mga pangarap, ipagdasal ninyo. At habang pinagdadasal ninyo, ipagtrabaho ninyo ang inyong mga pangarap. Hindi pwede puro dasal. Yung mga nagpapabless dahil kukuha ng board exam hanggang ngayon, di ba? Father, bless mo naman ang aming board pen, ang aming lapis. Hanggang ngayon. Ang tanong mo doon kayo may nag-aaral, konti po. Konti po. Sabi ko sa nila, ibabad ko man sa holy water yan na ibabad. Hindi pwede puro dasal. Nakuha ninyo? Kailangan magtrabaho. Pero hindi pwedeng trabaho na hindi kayo nagdadasal. Inuubos nyo yung siyam na oras sa gimmick, sa kung ano, di ba? Hindi kayo matagpuan sa simbahan. Tapos pag kayo may problema, sasabihin nyo sa Diyos, Lord, tulungan mo ako. Sino ka? Di ba? Nung tinatawag ka, sagot mo palagi, bisyo. Bisyo ko yun. Hindi sasabihin sa Diyos ngayon. Sino ka? Ay, bisyo ko. Ano ka? Di ba? Stay focused, know your priorities, live a balanced life, ora et labora. And the fourth, do not be afraid to make painful decision for God. Do not be afraid to make painful decision for God. Why? Because God has already made a painful decision for you. Do not be afraid to make painful decision for God, because God has already made a painful decision for you. It's good to ask ourselves. Ask yourself, have you made a painful decision for God? Have you already made? Perhaps you have made painful decision for your parents, for your children, for your husband, for your friends. But have you already made a painful decision for God? The capacity to suffer speaks of our capacity to love. Our capacity to suffer speaks of our capacity to love. God suffered for you because God loved you much. The big question is, am I willing to suffer for God so that God knows how much I love him? Di ba? Hello? Stay focused. Know your priorities. Live a balanced life, ora et labora. And do not be afraid to make painful decisions for God. If you are capable of doing that for, then you are capable of removing your tent so that God will stop the rain. Remove your tent and God will stop the rain. You know better. You know your tents. Some of them are wrong relationships. Some of them are wrong priorities. Some of them are lack of prayer or lack of work. And some of them are the lack of capacity to make painful decisions for God. Remove your tents, and I assure you, God will bless you more than you can imagine. God will bless you more than you can imagine. Madaling manghingi, di po ba? Pero kung ikaw ang hihinga, magbibigay ka ba?
hindi dinadalaw ang mga magulang. Dalawin kong busy ako, Father. Ha? Bakit? Nung ikaw kayo pinapalaki, sabi ba ng nanay mo, tingnan mo lang, diyan ka lang, busy ako. Hindi po, remove your tense so God can stop the rain. Sabi ko kanina sa homily, there are 3 types of people. People who make things happen, people who wait for things to happen, and there are those who are not even aware what is happening. Huwag na kayo sumama doon sa pangkulo. Kawawa naman kayo. Maraming mga ganun eh. They are not aware of what is happening. Nakapal niyo? Yung mga nagkukwentuhan kayo, kahit kwentuhan lang, ano? Tawa na kayo ng tawa na. Sabi niya, ano daw? Yung huli ba? Huli, ano? Tapos tahimik na lang, nakatatawa. Kawawa naman, no? Di ba? Make things happen. If you cannot make things happen, at least don't prevent for things from happening. St. Paul said in the first reading, the least you can do is to pray. The least you can do is to pray. Stay focused, know your priorities, live a balanced life, ora et labora, and do not be afraid to make painful decisions for God. Why? Because He has already made a painful decision for you. Amen? Amen. Let's spend a few moments of silence and allow the Lord to speak into your hearts. Is there any tense that need to be removed so that God can bless you with abundance? Is there any tense in your life that needs to be removed so that you can be healed? Is there any tense in your life that you need to remove so that you can be successful? Is there any tense in your life that prevents you to be happy? Do not be afraid to remove those tense. Because when God asks something from you, it means God has a better plan for you. Amen. Let us bring all these things to the altar of the Lord as God offers Himself to the altar. Let us offer our shortcomings, our little faith, our doubts and questions. God understands us. God understands you. Let us sing our offertory song.
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang maraming mga pangyarihan, tunay nga po malaman na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangay sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatanging ang mga banal na kapiling mong lagi ay ang iyong pag-iliw at pagkakantingin. Kaya kaysa ng mga anghel na sisiyawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunwi sa iyong kaluwalhatian. Bago niya pinagtiis ang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya at tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipang. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ang isimbang nagalang sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Paul naming Obispo, ang lahat ng Obispo at ang lahat ng kaparian. Dinggin mo, O Ama, ang mga panalangin ng iyong mga anak na narito ngayon na dumudulog dito sa iyong banal na hari.
Ask the Lord to bless your work, to bless your livelihood, to bless your family, to bless your children. Ask the Lord for healing if you are sick. Ask the Lord for a right relationship, healing of relationship, of emotions. Ask the Lord for the gifts of abundance.